Good evening po mga kapatid. Good morning, good afternoon, at magandang araw po sa ating lahat na sumusubaybay sa ating pong linggong pag-aaral ng salita ng Diyos Right Divided. Kumusta po kayo ngayong bagong taon? Naway masagana spiritually po ang ating bagong taon. Yung salitang prosperous ay ginamit po sa Word of God po. Maging si Paul mismo ay ginamit niyan sa Romans chapter 1. Kalakip ang mga katagang prosperous journey. So po, yung pong prosperity na yan ay wala pong kaugnayan sa pagkakamit ng mga masasaganang material na bagay, kundi ang punto po is successful. It would be a God-honoring journey. It would be a journey na kung saan it will serve God's purpose. Batay po sa context ng Romans chapter 1, mga kapatid. So yun po yung aking wish para sa lahat. The more na magkaroon po tayo ng kasigasigan sa pag-aaral ng Word of God ngayong taon, dahil umiiksi po ang ating buhay habang nadadagdagan kada taon, mga kapatid po. At pahalagahan din po natin, lagi pong sinasabi yung ating inner man, yung ating spiritual life. Bagamat yung ating panlabas na pagkatao, sabi nga ni Paul, though our outward man perish, 2 Corinthians po yun, 4:16-18, yet the inward man is renewed day by day. So yun po yung trabaho ng Diyos, yun po yung kanyang kalooban, yun po yung kanyang ginagawa. Ay yung ating inward man ay marirenew day by day. Of course, hindi po pwedeng ma-renew o mabago yung ating pong panloob na pagkatao, yung ating spiritual life or spirit, kung wala po tayong encounter with the Word of God. Kaya wag na wag po nating wawalain sa ating buhay, ihiwalay sa ating buhay ang mga salita ng Diyos, sapagkat ito po ang tunay na buhay po natin, nagbibigay buhay sa atin upang mahayag ang buhay ng ating Panginoong Kristo sa pansamantalang buhay na ito sa mundo. Ngayong gabi ay pag-uusapan po natin, mga kapatid, ang subject or theme na pinamagatang good things and evil things in this life or in our lifetime. Mga tinatawag na mabubuting bagay at masasamang bagay. Well, I will explain kung ano ibig sabihin to sa buhay na ito. Ang ating pong text ay Luke chapter 16. Dito ko po kinuha yung ating pong theme ngayon. Verse 25. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime, notice nandiyan yung mga katagang lifetime, received thy good things. So nandiyan po yung mga katagang good things. And likewise Lazarus, evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. Dakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa opportunity once again na kami po ay makatungay sa iyong salita. Na ikaw po ang malalahati at masiyahan. Christ will be magnified as well as your word will be magnified in us. He will be edified and give you honor and praise every day sa aming buhay as we walk in this short-lived life on earth. Tumong lahat aming dalangin pa salamat sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen. Ito pong mga katagang lifetime, ang ibig pong sabihin nito, mga kapatid, ay yung pong haba or duration ng ating existence, ng ating paglutang o yung ating pag-i-exist as a human being sa mundong ito. So yun po yung ibig sabihin lifetime. Kung gaano po kahaba o yung duration ng ating pananatili sa buhay na ito, sa physical life na ito dito sa lupa. Ayan. So, dito sa ating text, ang pinatutungkulan na nakatanggap ng buting bagay sa kanyang lifetime ay yung mayaman. A certain rich man, sabi nga ng Panginoon diyan sa context, ano po? At ang tumanggap naman ng mga tinatawag na evil things, masasamang bagay, sa kanyang lifetime din, of course, dahil pareho naman silang nabuhay sa mundong ito, ay walang iba kundi si Lazarus. So ito yung mga totoong personalidad na binanggit. Bagamat hindi po ito yung concentration ng topic ko. I'm not talking about the rich man and Lazarus in details, mga kapatid, ay ito po yung pag-uusapan natin. Yung mga good things
na naranasan ng mayaman at yung evil things na naranasan ni Lazarus. So, ito pong pinipicture dito mga kapatid ay bagamat ito sa time pass, mga kapatid, in relation to the nation of Israel, um, ang pinatutungkulan dito na mayaman, okay, kabilang sa mga mayayaman, okay, certain rich men, sa context na ito, bago pa itong pagsasalaysay ng Panginoon ay nandyan yung mga Pharisees, yung mga religious leaders ng Israel. So, ang nire-represent ng mayaman dito, excuse me po, ay yung mga religious leaders ng bansang Israel na totoo namang mayaman at nakinabang sa kanilang religion gaya ni Paul. May profit po sa Jews religion ayon sa Galatians chapter 1 sa background ni Paul. Pagiging Hudyo at pagkiklaim na sila ay mga anak ni Abraham, totoo naman in the flesh. But karamihan sa Israel, represented by its religious leaders, ay hindi mga anak ni Abraham spiritually. So they are just physical seeds of Abraham, pero hindi sila kagaya ni Abraham na justified by faith without works unto eternal life. So ang nire-represent ni Lazarus dito mga kapatid ay ang little flock o yung munting kawan, munting grupo ng mga mananampalataya na binanggit nga po sa Luke 12:32, mananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Okay? O kaya grupo ng mga mananampalataya sa Israel. Kung ito po ay nangyari, itong kasaysayang ito, before sa panahon ng Matthew, Mark, Luke, and John or before Christ. Okay? So, itong mga good things dito, maintindihan natin at evil things kung ating sisilipin, yung mga bagay na naranasan po nitong rich man. Okay? So, ano po ba yung mga binabanggit dito na good things sa kanyang lifetime, sa lifetime ng mayaman, na kanyang naranasan, na experience, no? Karamihan ng nakakaranas talaga nito mga mariwasa ang buhay, mga mayayaman, ano po, in this world, rich in this world. Take note of that. Okay? At meron sila nitong mga good things in life. Yung mga pinaka-nanasa at pinaka-nanais ng maraming tao, mga kapatid. Okay? Alam na natin kung ano po yun. Itong, dahil rich man, siyempre, meron siyang kayamanan. Wealth, yung pong tinatawag na wealth o kayamanan. Okay? Mga kayamanan na hindi naman nagbibigay ng karangalan at kalwalhatian sa Diyos. Gaya nitong tinatangkilik, tinatamasa itong mayaman na ito. Wala siyang pagkakakilala sa tunay na Diyos. Mga kapatid, ano po? Mayaman siya sa mundong ito. At maraming bubuting bagay na tinatamas ang mayaman kagaya niya. Halimbawa, tingnan natin ang verse 19. Balikan natin. And there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. So, dahil mayaman siya, siyempre, ang pananamit niya ay sa verse na ito is clothed in purple and fine linen. Tsak, magagara at mamahaling mga damit ito. Damit ito ng mga mararangal na tao. Kagaya ng mga Pariseo, o kagaya ng mga hari o prinsipe sa bansang Israel. Notice din sa verse na ito, sa huling bahagi, yung mga katagang fared sumptuously every day. So kung ang pag-uusapan ay food, daily food provision, no, na nakahain sa lamesa ng mayaman, grabe po yung kanyang luho sa pagkain or extremely expensive, mamahalin mga pagkain, ano po, at magarbong pagkain, we will say sa Tagalog, dahil ginamit po yung salitang fared sumptuously. Okay? At hindi lang po isang beses isang linggo yan, o every month, o occasionally, kundi every day. Ganyan po siya kayaman. Ganyan kagarbo. Ganyan kagara o ganyan kaluxurious yung kanyang buhay. Lahat ng maring pananamit ay puro magagara dahil mayaman nga at pagkain, yung daily provision niya ay magarbo. Grabe, maluho mga kapatid. Sa kasalukuyan yan po, kung kayo ay napunta sa isang 5-star or higit pa sa 5-star, maaaring 6-star or 7-star,
may mga pagkain na isang order lang isaabuti ng 100,000, 100,000 mahigit, isang menu, isang order lang po yun mga kapatid. So gano'n, maaaring gano'n ang mayamang ito dahil sabi nga, fared sumptuously every day. Kabaliktaran nitong si Lazarus mga kapatid, ano po? Ayan. So, yan po yung unang punto natin, mga bagay na mabubuti sa buhay na ito na naranasan ng mga mayayaman. Dito nakita natin yung magarang pananamit of course at daily provision niya na very expensive or magarbo. At syempre, hindi lang yan, ano? So, titingin tayo sa modern day, mga rich people, ano? Magagarang sasakyan, hindi lang panlupa, panghimpapawid, magagarang mga bahay. Dahil dito, makikita din naman natin na itong mayamang ito, sabi nga, itong si Lazarus, nandun lang sa gate, laid at his gate, sabi ng verse 20, full of sores. Okay? At dito rin sa verse 21 ay binanggit po dyan yung the rich man's table. Ayan. So kapag table o kainan or lamesa, we will say, ng mayaman, alam natin kung anong makikita, kung gaano ka mamahaling mga pagkain, magarbong mga pagkain ang makikita nakahain sa hapagkainan ng isang mayaman mga kapatid. Okay? So ulitin ko, ano yung binabanggit dito na good things in thy lifetime dun sa mayaman? Yan, nakita natin sa verse 20, 91 hanggang 21, yung good things na yan. Ito yung mga pinakananasa ng maraming tao sa mundong ito, mga material na bagay. Okay? Pananamit, pagkain. At of course, I believe na meron ding magarang bahay itong mayamang ito. Okay, now, kung babalik po tayo sa ilang mga verses sa Word of God na before nagsalaysay ang Panginoon dito sa Luke 16 bago niya sinimulan ang tungkol sa certain rich man and certain beggar na si Lazarus. Sa verse 13 kung babalik tayo, nag-warning ang Panginoon. At again, this is addressing the Pharisees or religious leaders sa bansang Israel. Sa verse 13 sabi niya, no servant can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. So, ganito yung ginagawa ng mga religious leaders ng Israel, yung mga mayayaman doon na religious leaders. Naglilingkod sila sa dalawang sinasabi nilang Panginoon o masters, no? Sinasabi nilang naglilingkod sila sa Diyos, claim nila ang Diyos ang kanilang ama at si Abraham ang kanilang ama rin sa laban. Ano po? Pero siyempre, binatikos ng Panginoon yan na hindi nila totoong ama ang Diyos. Yan. Kaya nga po sabi niya sa John 8:44, your father is the devil. Yan. Yun yung kanilang spiritual father. Physically, sila ay mga seed. Dito sa context na ito tinatawag nga po ni Abraham itong mayaman na son. Okay? Napansin po ninyo yun sa verse 25 sa ating text. Binanggit po doon yung son. Abraham said, son. Di ba? So, son of Abraham siya. Physical son. Mula siya sa lahi ni Abraham, physically. Pero, hindi siya anak ng Diyos. O hindi siya saved. Nakita natin kung saan siya humantong. In hell. Sabi nga niyan, pagkatapos niyang mamatay. So, again, ano po yung mga evil things naman na binabanggit tungkol kay Lazarus sa context na ito? Okay. Excuse me. Yung evil things po, ito mga kapatid, ano po? Makikita natin dito mismo sa binasa rin nating context, ano po? O text o verses. Si Lazarus ay siyempre beggar, pulubi. Ano bang itsura ng pulubi kung kukumpara po sa marangya at mamahaling damit ng mayaman? Siyempre, sa ating mga nakikitang beggar ngayon is yung kanilang damit punit-punit, wala kang makikitang kagarahan o magarang mga pananamit, kapag beggar is punit-punit o luma na yung mga damit, ayan. At ang beggar nga ay din dito sa description na ito is si Lazarus, nakakaawa, siya po ay walang halos makain o walang makain, we will just say, kasi siya po ay umaasa na lang doon sa mga mumho
Okay, ayon sa verse 20, okay, at 21, umaasa na lang siya sa mga crumbs. Crumbs na mahuhulog mula sa lamesa ng mayaman. Yan. So, makikita natin na kabaliktaran ng kalagayan ng mayaman. Yun yung mga evil things naman patungkol kay Lazarus. Walang makain, walang maidamit na magara, wala ring tirahan. Nandiyan nga lang siya, naghihintay na lang na may mahulog na crumbs. At isa pang bagay, may sakit pa siya. Sabi nga ng verse is full of sores. Hindi naman binanggit particularly kung anong klaseng sore or sugat, pero galis. Puno siya ng galis. No? Naalala lang natin si Job, ano? Boils naman from head to foot. Yung nangyari kay Job. Pero ang sinasabi dito is puno siya ng galis. At habang siya nga ay naghihintay ng mahulog na crumbs, no? Sa lamesa ng mayaman, yung mga aso, lumapit pa, pinuntahan pa siya at dinidilaan pa yung kanyang mga sugat. So, yun yung description ng mga evil things in this lifetime in the case of Lazarus. At in the case of mayaman, ay yun na nga, yung mga good things in his lifetime. Now, gaya ng sinabi ko, sa Luke 16:13, hindi mo pwedeng pagsabayin yan. In time past, dispensationally, ganyan ang inaakala ng mga religious leaders ng Israel. So, yung mammon sa Luke 16:13 ay mga kayamanan yun, riches. So they were thinking na naglilingkod sila sa Diyos at kaya nga naglilingkod, kaya nga sila nagtatamasa ng kayamanan dahil they were thinking na sila ay naglilingkod sa tunay na Diyos. But the Lord rebuked them. Hindi totoo yan. Isa lang ang pwede mong paglingkuran. Yung isa, kung mamahalin mo yung isa ay you will hate the one, sabi niya. Love the other or hate yung isa, the one. Ano po? O kaya naman ay hold to the one and despise. Hahamakin mo yung isa. So kung naglilingkod ka sa tunay na Diyos, hahamakin mo yung kayamanan. Ganun po yun. Pero kung naglilingkod ka sa kayamanan, hahamakin mo ang Diyos. Ganun po yun. O kamumuhian mo ang Diyos. Hindi pwedeng magsabay. Luke 16:16 pa rin sa verse 11. If therefore ye have not been faithful, okay, notice, in the unrighteous mammon. So, hindi matwid, baluktot o liko na kayamanan o riches. Who will commit to your trust the true riches? So, dito may dalawang klase ng kayamanan. Unrighteous mammon or unrighteous riches at true riches. At makikita natin mamaya kung ano yung true riches dyan. In the case of the believing remnant sa bansang Israel, okay, little flock. Halimbawa, again, may warning pa rin sa si James, no, sa mga believing Jews, no, in the future, pag dumating na po yung panahon na kung saan ay paparating na si Antichrist or even during the Antichrist, no, maaaring maimpluwensya ng ilang mga Hudyo o maging mga mananampalataya kung hindi sila mag-iingat. So ito yung warning sa kanila. James chapter 1 verse 5 verse 1 to 3, go to now ye rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon you. So dito again, ang pinatutungkulan niya ay mga rich men. So addressing not only the religious leaders of Israel pero maging yung mga nasa miyembro ng little flock na mayaman na maaaring nahahawa din sa maling pag-uugali ng mga religious leaders or religious people sa bansang Israel. Okay? Howl ye for your miseries that shall come upon you. So again, may warning of a misery or judgment na darating sa kanila. Verse 2, your riches are corrupted. So kanina, nakita natin yung unrighteous mammon or unrighteous riches. Riches are corrupted. So ganyan po. Totoong may corruption dun sa kanilang mga kayamanan at naging corrupt yung kanilang mga kayamanan. And your garments are moth hidden. Kahit na magara pa yung pananamit mo, hindi ibig sabihin habang panahon yan, talagang masisira yan. No? Your gold, siyempre kapag mayaman, ay may gold and silver. Kahit sa modern day ngayon, na mga mayayaman, maraming gold reserves yan at silver. Ang sabi ng Panginoon is conquered. And the rust of them, yung kalawang ng kanilang gold and silver, shall be a witness against you, and shall eat your flesh
as it were fire. So again, it speaks of God's judgment upon them. Ye have heaped, kayo ay nag-ipon ng kayamanan. Ye have heaped treasure. Yung mammon, treasure, riches, magkakasing kahulugan. Ye have heaped treasure together for the last day. So looking forward to the last day. Kung saan time of reckoning or judgment upon them, upon Israel. So Psalm 73 may prophecy tungkol dyan. At ganito ang sinasabi. Let's read verse 3 and then later on jump tayo sa verse 12. Sabi ng isang salmista, for I was envious. Ako'y naiinggit at the foolish. So, meron siyang binabanggit dito na kinainggitan niyang mangmang. When I saw, nung makita ko, yung prosperity of the wicked. So, yung foolish dito, kung sa book of Proverbs ay madalas banggitin yung fool at saka yung wise. Yung fool ay yung mga may takot sa Diyos at may salita ng Diyos na siya sa pamuhay. Samantalang itong mga foolish, ito yung mga hindi kumikilala sa Diyos at sa kanyang salita. In time past, ganyan, no? Maraming ganyan sa bansang Israel. Sabi, uulitin ko po, sabi, when I saw the prosperity of the wicked. Yan. So, itong mga masasamang tao na tinawag na foolish din ay umaangat nga naman. May prosperity. So, hindi lahat ng prosperity sa mundong ito ay sa Diyos. Hindi lahat ay masasabing galing sa Diyos. At karamihan po, ganyan ang pag-iisip. Tignan natin mamaya sa mga sulat ni Paul. Behold, these are the ungodly. So, again, may another description. Foolish, wicked, masasama, at ungodly. Hindi maka-Diyos. Walang Diyos na kinikilala kaya hindi maka-Diyos. Ito yung mga hindi ligtas na mga tao. Who prosper, sabi niya, sila ay sumasagana in the world. So they prosper in this world, in their lifetime. They increase, nagdadagdag pa ang kanilang mga kayamanan. Ganyan ang maraming tao sa mundo. Yan ang hinahangad ng marami, yan ang pinagtatrabuhan ng marami. Mabuti man o masamang paraan, mga kapatid, sa mundong ito. Magkamal ng maraming kayamanan at makaranas ng mabubuting bagay sa buhay nito. Well, hindi ko naman sinasabi na lahat ng may karanasang marangyaang buhay o may kayamanan ay puro masama. Pero mag-ingat po tayo. Tsakin po natin na yung ating kayamanan ay hindi kagaya ng sinasabi ng Word of God na corrupt o kaya naman ay yung prosperity natin ay dahil sa ating wickedness o kaya naman ay yung riches natin ay nag-i-increase pero sa maling paraan at nakapokus lang tayo dito sa mundong ito. Nakalulungkot na sa Christendom kahit ng tinatawag na Christians as rightly dividers, naniniwala na yung kanilang mga kayamanan sa kasalukuyan ay kaloob ng Diyos. Prosperity in this world comes from God, but we will see kung yan ba ang tinuturo ni Paul. I'm just focusing sa kung ano yung nakalagay sa prophecy in relation to Israel. Warning na rin sa mga members ng Little Flock. James chapter 2 verse 5, ito yung magandang bagay dapat na kung saan ay mag-focus ang mga mananampalatayang Hudyo. Hearken my beloved brethren. So ayan, ang pinapatungkulan niya dito yung mga minamahal niyang mga kapatid ni Santiago. Ano po? Hath not God chosen the poor of this world rich in faith? Totoo nga naman, in their case, marami sa Israel na mahihirap. Pagaya na lang ni Lazarus, beggar, pero kasama siya sa mga mananampalataya at sila yung tinatawag na rich in faith. So si Lazarus ay beggar, pero mayaman siya sa pananampalataya. Yun namang si mayaman, rich man, mayaman siya sa material na bagay, pero we will just say poor in faith, Wala naman siyang pananampalataya o mahirap naman siya spiritually. Okay? At dito yung mga rich in faith na sumampalatayang mahihirap sa bansang Israel ay hindi lang sila rich in faith, hindi heirs of the kingdom. Mga tagapagmana ng kaharian. Of course, may promised kingdom sa kanila, earthly kingdom na kung saan ang Panginoon sa Kristo mag-ahari dito sa lupa. Okay? Which He had promised to them that love Him. So particularly them that love Him, yung mga believers, mananampalatayang Hudyo sa bansang Israel. Okay, so at least na-define natin dito sa ating text or at sa context nito yung good things na naranasan nitong mayamang ito.
Well, maliban diyan, kung tutungay tayo sa ilang mga bahagi ng kasulatan, halimbawa, ito'y naka-address pa rin sa mga mananampalatayang Hudyo at looking forward to a future time sa panahon ni Antichrist o sa panahon ng 70th week. Okay? Pero practically may application din yan ngayon. No? We can draw an application to this dahil totoo din naman na nangyayari but mas grabe pagdating na talaga yung katuparan ng prophecy ito in the future. Dahil in view yung paglitaw ni Antichrist dito sa 1 John at sa context ng chapter 2. Ito lang mga bahagi nito. Love not the world. So ito again, address sa mga mananampalataya. Mananampalatayang Hudyo, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, well, yung world natin, kung tutunghayan po natin ng Galatians 1:4, sabi ni Paul evil world, this present evil world. Okay? So, kasalukuyan, ang world natin ay evil. Yung world or kingdom of the Antichrist ay grabe po ang inikilit kasamaan nun. For all that is in the world, okay, the lust of the flesh, yan yung una, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Yan po ang ini-offer ng mundo. Sino po ba ang God of this world? Sabi ni Paul sa 2 Corinthians 4:4. Walang iba kundi ang Diablo. Siya po yung tinatawag din sa John na Prince of this world. Sa Ephesians 2, Prince of the power of the air. So sino yung kumokontrol o nagpapalakad ng masamang sistema, ng masamang lakad o takbo ng mundo, course of this world? Walang iba kundi si Satan. No wonder napaka-evil, evil ng ating mundo. Evil ang umiiral na policy ni Satan. Corrupt na gobyerno, corrupt na kayamanan, kasamaan, wickedness, exaltation ng wickedness, exaltation ng kasamaan. Yan ang pinopromote ng tao, hindi ng godliness. Ano po? Ungodliness ang ini-exalt. Yan ang mundo, mga kapatid. Dahil evil nga ang mundong ito. Hindi sa ama yan, kundi of the world. And who is the God of this world? Then, sabi ng verse 17, the world passeth away. Talaga naman, yung evil system na yan, yung Satan's policy of evil na yan, so to say, ay talagang lilipas. Pagdating ng Panginoon sa Kristo, magwawakas. Yung sistema na yan, yung lust of the eye, o yung ginagamit ng kaaway na yan, napaka-epektibo, lust of the flesh, balikan nga po natin, lust of the eyes, and the pride of life. Okay, sa mga mayayaman, sila ang nakararanas niyan, ano? Yung kita, yung ninanasa ng laman ay finu-fulfill nila dahil they love money, no? Meron silang pera na panggastos, pangtustos sa lust of the flesh nila. Pero kahit na hindi mayayaman, no, nakalulungkot na they are doing their best, doing everything, magkaroon ng pera, kahit maling paraan o kahit na yung pinaghirapan nila para i-fulfill din yung lust of the flesh. Hindi din maganda yun, mga kapatid. Ano po? Lust of the eyes. Ano man ang nasain ng mata, no? Ay yan ang gustong-gusto ng isang materialistic na tao, no? Maging ng mga Kristiyano nakalulungkot kung ano yung ninanasa ng kanilang mga mata, ano? Ay gusto nilang makamit, no? And then pride of life. Yung pride of life ay talagang meron yan sa mga nakaririwasa sa buhay. Kung meron kang magandang bahay, that's your pride, no? Ikaw ay pupurihin ng tao, ikaw ay hahangaan ng tao, ikaw ay sasaluduhan ng tao, no? Marami ang magpaparangal sa iyo kung ikaw ay may magarang sasakyan, pride of life 'yan, ano po? It will create pride in you, no? Bihira lang yung humble. Hindi naman siguro lahat ay kakikitanan ng pride ng may magagarang sasakyan, pero that's really tempting, ano? Kapag meron kang magagarang mga sasakyan, magagandang bahay, magagarang damit, magagarang mga relo, magagarang mga kung ano-ano pa, pananamit, ano po? That really, create pride. Pride of life. At numero si Satan, ano po, meron niyang pride na yan. Siya'y nahulog dahil sa pride. Yan po yung condemnation of the devil. Because of his pride, he was condemned. And he will be made low and humiliated pagdating ng ating Panginoon Kristo. Ganyan din po sa mga mayayaman na nagkaroon ng, yun nga, ng tinatawag na
uncertain riches or corrupt riches, yung mga ginamit kanina na expression, ano po? Rich in this world lamang po sila, no? Nagpo-prosper sila, pero ang tawag diyan ay prosperity of the wicked. Lahat ng yan ay walang kabuluhan in the sight of God. So itong lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, very effective yan. Ginamit po ng Diablo yan way back sa Genesis 3. No? Tuksoin niya si Eva. Unang-unang paggamit niya, itong pamamaraang ito, mga kapatid, ay nagtagumpay agad siya. No? Halimbawa, balikan natin ng Genesis 3:6. And when the woman, si Eva po yan, saw the tree, yung tree is the tree of the knowledge of good and evil na pinagbawal ng Diyos sa kanila, ayon sa Genesis 2:16 and 17. Okay? The tree was good for food, and it was pleasant to the eyes. Notice, yung tree na yon ay good for food. So, nagkaroon na siya ng lust of the flesh yun. So, pasok. Dito nagtagumpay na ang Diablo, nakikita niya yan kay Eva. And then, pleasant to the eyes. Napakaganda, no? Pleasant. Kaiga-igaya sa mga mata. Naakit si Eva, no? And then a tree to be desired, isang puno na nanasain mo to make one wise. Yan, pride of life yan. Di ba? Kung magiging wise ka, yan ang sinasabi ng Diablo, magiging wise ka. You will know what is good, knowing good and evil. So you will be wise. Para bagang masama pa ang Diyos silang pinagdadamutan, ayaw sila ng Diyos na maging wise. Pero ibang klaseng wisdom yan. Yung wisdom na yan ay malalaman na lang natin na wisdom of this world. Wisdom of religious goodness and self-righteousness. Yung binabanggit na ni Satan na magiging wise ka, magiging alam mo kung ano, magkakaroon ka ng knowledge of good and evil. Hindi po yun yung good and evil ng Diyos. I mean, yung goodness ng Diyos o yung good ng Diyos, kundi religious goodness lang po. So again, as I've said, no po, nagtagumpay sa unang paggamit ni Satan nitong kanyang tatlong pamamaraan nito. Lust of the flesh, good for food. Lust of the eyes, pleasant to the eyes. And then, to make one wise, pride of life. Ayan. Okay. So, yan po yung mga evil things na binabanggit sa buhay na ito, no? Sa lifetime na ito. Na ulitin ko, experience by most likely by most people. At yung evil things naman, nakagaya ng kay Lazarus, ano? Mahirap ang buhay. Okay? Wala siya ng mga material na bagay. Ito po yung mga binabanggit na mga evil things na na-experience naman kadalasan karamihan ng mga mahihirap sa mundong ito. Pero kagaya nga ni Lazarus, hindi na baling mahirap ka sa mundong ito. Ano po? O hindi ka makaranas ng prosperity materially. Halimbawa, sa 2026 na inaasam ng marami, masaganang bagong taon, marami po ang nagwiwis ng material prosperity, good health, puro nakatuon sa mga material na bagay. Ewan ko kung may mga nagwiwis ng kanilang pagiging mayaman sa pananampalataya. Maging prosperous in the faith or prosperous in the things of God, sa mga bagay na espiritual o salita ng Diyos. Okay. So, yan po yung nakikita natin mga kapatid sa konteksto ng Luke 16 at sa ilang mga talata nating binasa. Okay? Maging sa Psalm 73 ay nakita natin na ito'y looking forward sa future time ng Israel kung saan makukurap yung kanilang pananampalataya even during the time of the Antichrist. Now, kay Paul naman po tayo, bago tayo magwakas, mga kapatid po, may mga bagay na binabanggit si Paul na sa paningin ng tao ay masama. Evil things per God's or for men's viewpoint rather, no, sorry. Sa viewpoint ng mundo ay evil things. O mga bagay na nakakahiya, mga bagay na ayaw nilang maranasan, no? Mga bagay na hamak, okay? Hamak sa kanilang paningin. Pero sa paningin naman ng Diyos mabuti, ano po? Yung evil o mga bagay sa paningin ng tao at hamak sa paningin ng tao, in the sight of God ay mabuti. Well, gusto kong silipin natin habang may pagkakataon tayo mga kapatid, yung buhay naman ni Paul. Saglit lang mga kapatid. Kung materially wealthy ba si Paul, naghangad ba siya ng kayamanan sa mundong ito? Isang talata lang po dahil wala po tayong time. Halimbawa, 1 Corinthians chapter 4, sabi niya sa verse 9,
For I think that God that set forth us, tinutukoy niya yung mga apostles, kasama siya at mga apostles na kasama niya, set forth the apostles last, as it were appointed to death. Mahirap po yun, ano? Yung mga apostles appointed to death, for we, mga apostles, are made a spectacle unto the world, panganorin, ano po, na pinagkakatuwaan ng mundo, may kasamang paglait. And to angels, okay? Panganorin din sa mga angels, no? And to men. May evil and good sense po ito, mga kapatid. Then verse 10, we are fools, sabi nga ni Paul, no? For Christ's sake. But ye are wise. Irony, no? Ang sinusulatan niya ay mga taga-Korinto, mga member ng body of Christ na carnal. O sige, kami na yung mga mangmang, pero for Christ's sake. Kayo na yung mga wise in Christ. Ano po? Pero this is not true in the case of the believers in Corinth sa kanilang experience, ano? Although positionally very strong yung kanilang position, but sa kanilang experience, no, pamumuhay, very weak sila, ano? Okay? And then sabi ni Paul, kami na yung mahina, we are weak, at kayo na yung malakas. Hindi po totoo yan. Gaya ng sinabi ko is, may kasamang rebuke ito at may kasamang pagsaway, irony on the part of Paul comparing himself or themselves sa mga taga-Korintong karnal. Ye are honorable, o kayo na yung mga maralangal, kami na yung pahamak-hamak, which is sa paningin ng mundo, at ito yung problema sa mga taga-Korinto. Ang viewpoint nila is world's viewpoint at wisdom of this world, no, against the wisdom of God na ipinangangaral naman ni Paul. Look at verse 11. Even in this present hour, kasalukuyang sinusulat ni Paul itong Korinto sa kanila, ano po, we both hunger. Nagugutom. Meron bang mayaman na makakaranas ng gutom, mga kapatid? Yung mayaman na yun, fared sumptuously at yung daily provisions niya everyday. Grabe, magarbo at marangya din ang damit. No? Hindi po yan papayagang mangyari ng mayaman. And tears. Hindi po papayagang mangyari yan ng mayayaman. And naked. So kung sa pagkain, ano po, ay salat. No? Hindi nga sila, sabi nga, we both hunger and naked. Tears and naked. Nakedness has something to do with the coat, yung damit, ano? Walang maidamit na kagaya ng mayayaman. And are buffeted, tinatampal, and have no certain dwelling place. So yung tatlong pangunahing pangailangan ng tao, food, shelter, and clothing, salat sina Paul at this present time yung sinusulat niya, present hour, sabi niya. At sabi niya, verse 12, and labor, nagtatrabaho. Ito yung problema sa maraming mga mananampalataya, lalo na yung mga who say that they're workers of Christ, ministers of Christ. They don't like to work. Pero yung apostle natin, nagtrabaho and labor, working with our own hands. Karamihan sa mga ministers ngayon, para bang nakakahiya na magtrabaho para tugunan yung kanilang pangailangan. Kaya umaasa na lang sa suporta ng mga kapatid na kanilang pinaglilingkuran. So, para ang labas is employer-employee relationship. At kapag hindi na sumasapat yung pangangailangan, napupuwersa ang mga kapatid na tugunan yung kanilang pangangailangan. Dahil ayaw nilang magbanat ng kanilang mga buto o ng kanilang magtrabaho ng kanilang kamay. Nakalulungkot. Hindi naman po siguro lahat, pero mukhang karamihan ayaw magtrabaho. Pero si Paul, sabi niya, working with their own hands, being reviled, sila ay hinahamak, naalipusta, pero ang balik nila sa mga humahamak, we bless. Being persecuted, naalipusta, yung persecuted is may kaugnayan sa physical harm, danger na kanilang nararanasan. It has to do with physical suffering, mga kapatid, ang persecution sa Word of God. Pero tinitiis nila. We suffer yung persecution. Not necessarily words lang na sinasabi sa kanila. Yung pong reviled, yun po yung words in words, pwede yan. Then we bless. Being persecuted is something to do with the body, pagpapahirap sa katawan. Gaya ng kay Paul, naranasan ni Paul, we suffer it. Being defamed, sinisiraan ng puri, ano?
we entreat, nakikiusap o nagsusumamo, we are made, kami ay ginawa na parang mga basura, filth o dumi ng sanlibutan. And of the scoring, dumi of all things unto this day. So ganyan po yung sinasabi ni Paul patungkol sa kanyang sarili. Hindi po siya mayaman o materially prosperous si Paul. Hindi po siya naglingkod at hindi niya iniisip na sa kanyang paglilingkod pagpapalain siya ng Diyos materially. The very opposite. Titignan po natin sa mga susunod na mga talata. So ito yung magandang bagay na maidudulot na sa tingin ng tao ay mga evil things in this life, kagaya ng karanasan ni Pablo. Pero sa viewpoint ng Diyos mabubuting bagay. It will have benefit, not only it will have benefit in the future or in the life to come, sa eternity, mga kapatid. Diba? Sa 2 Timothy 3:12, sabi ni Paul, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. So kung namumuhay ka ng godly, hindi po hayahay ang buhay mo. Kung namumuhay ka ng godly, hindi masagana o safe ang buhay mo physically. Dahil ang sabi ng verse na ito, they that live godly, all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. So kung hindi ka nagdaranas ng persecution, maaaring hindi ka namumuhay godly in Christ Jesus. Okay? So sa experience ni Paul, sa context nito, makikita natin kung ano yung klase ng buhay meron siya. Yung manner of life niya, yung karanasan niya sa buhay, yung persecution, yung mga sufferings niya, yung troubles in life. Makikita natin mismo exemplified. Nakikita as an illustration si Paul sa sinasabi niyang all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. By the way, sa context nito, no? Nasa context ito ng God ng last days na itong verse 12 na ito. Dahil sa chapter 3 verse 1 binanggit niya ang last days. So mas grabe po ang persecution na daranasin ng mga members ng body of Christ in the last days dahil kahit na mga members na ng body of Christ ay magpa-participate kasama doon sa mga magpapahirap sa mga matatapat na mananampalataya, sa mga mananampalataya na mumuhay godly. Okay? So 2 Timothy chapter 2 again, nakita natin sa buhay ni Paul ito. Remember that Jesus Christ, verse 8, of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Then verse 9, wherein I suffer trouble. So dahil sa gospel na kanyang ipinangangaral, yung may gospel na binabanggit niya po, siya po ay nagtitiis ng trouble. Suffer trouble. Nagdanas siya ng trouble sa buhay. We are troubled on every side. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 4. Okay? As an evildoer. So yun yung malungkot. Ano po? Tinitignan siya ng mundo na paggagawa ng masama. Evildoer. Okay? Nakakaranas ng mga evil things in this life, ang maaaring iniisip sa kanya, o yan, pinaparusahan ka na, ikaw ay pinapalo na, ikaw ay pinabayaan na ng Diyos dahil evildoer ka. Ayan o, nabilanggo ka pa nga, even unto bands. But that is not how God looks at it. Yung suffering ni Paul ay yun yung kalooban niya. Sa viewpoint ng Diyos, yun yung nakalulugod sa kanya. Dahil sabi nga uli ni Paul sa mga taga-Korinto, sa 2 Corinthians 4 tinawag niya yan na light affliction. Magaan lang na kahirapan o magaan lang na mga trouble sa buhay na ito. Dahil kung ikukumpara dun sa weight of glory, eternal weight of glory na tinututukan niya, mga kapatid, yung mga bagay na hindi nakikita, magaan lang yan. So, kung ikaw ay motivated na mga bagay na makalangit, mga bagay na hindi nakikita, na walang hanggan, yung nararanasan kahirapan, trouble sa buhay na ito, okay, anumang klase ng trouble yan, no? Yung comparable pa yan kay Paul, ang magiging tingin mo dyan, kung ikukumpara mo sa glory that shall be revealed in us, ay magaan na lang. Pero kung hindi mo iniisip kung ano yung eternity mo at kung ano yung inihanda ng Diyos, inilaan sa iyo ng Diyos pagkatapos ng buhay na ito, napakabigat sa iyo, kaibigan, kapatid, kamag-anak, na mga tinatawag ng mga tao sa mundong ito, yung mga hindi magandang bagay na naranasan mo na evil things. But Paul, sabi nga niya, I take pleasure. I gladly therefore rejoice or take pleasure in my infirmities.
necessities, persecution. 2 Corinthians 12:9 and 9 and 10. Dahil yung grace of God na naintindihan niya na ang focus ay mga spiritual na bagay, mga heavenly things, sufficient yun to strengthen him, to empower him, ano man ang kanyang kalagayan. Gaano man kahirap, even yung buhay niya ay manganib. No? Hindi na nga niya ibinibilang na mahalaga pa ang kanyang buhay, Acts 24. Maganap lamang niya yung ministeryo na kung saan ay tinawag sa kanya ng Panginoong Kristo. At talaga namang naganap niya yan. Sa 2 Timothy 4, mga kapatid, I have fought a good fight. Si Paul po yan, no? Hindi po namin pwedeng i-apply yan. I have kept the faith. I have finished my course. Si Paul po yan. I cannot say that to myself. And no one could say that to himself or herself. Dahil si Paul ang may sabi niyan. At the end of his ministry, wala tayong ministry kagaya ni Paul. Mga kapatid. Wala tayong calling na kagaya ni Paul as an apostle. Okay. Dito sa verse na ito, I suffer trouble as an evildoer even unto bands, pagkakabilanggo. But the word of God is not bound. So, kaya nating tularan to by faith, itong experience ni Paul. I hope so, mga kapatid, no? Therefore, I endure. Nandiyan po yung salitang nagtitiis na lang siya. All things. For the elect's sake, mga members ng Church na Body of Christ, ng mga saved, that they may also obtain. May isang klase ng salvation na nais niyang makamtan ng mga mananampalataya. Hindi po salvation from sin and punishment. Ano po? Hindi po ito yung judgment ng Diyos sa mga unbelievers. No? Yung salvation na ito is salvation has to do with eternal glory. Yung salvation from sa context, no, as I've been saying, ay salvation from losing the opportunity to reign with Christ. Dahil sabi ng verse 12, if we suffer, yan ay bilang mananampalataya. They that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution for the sake of the truth, for the sake of the gospel, for the sake of the word of God. Ano po? Kung yun po yung dahilan ng suffering, mag-suffer ka sa mundong ito, malit ang tingin nila sa'yo, mababa ang tingin ng mundo sa'yo, no? Hindi ka pinagpala, hamak ka, hindi ka tunay na lingkod ng Diyos, that's okay. Yun ay pananaw lang ng tao. They might look at it as evil things na nangyari sa'yo, kagaya ni Paul, evildoer, no? But in the sight of God, that honors and glorifies God. Yun yung mga taong mayaman sa pananampalataya. Okay? Tuloy po natin. So, yung salvation na kanilang dapat matamo ng mga elect, tayo po yung may chance, no? Yung reigning with Christ, yung with eternal glory. We will be saved from being denied of the reward of reigning with Christ. Oh, pero ang Diyos matapat pa rin. Ang Panginoon matapat. Kahit na i-deny mo siya sa iyong buhay, hindi nakikita si Christ sa iyo, ikaw ang issue, ang focus mo hindi mga material na bagay, no? Sa buhay na ito, hindi ka pa rin i-deny ng Panginoon. Yung salvation mo, yung eternal salvation mo to eternal life ay hindi na babawiin. But of course, He will deny you of reigning with Him. Yun po yung context. Okay? Bago po tayo magbukas, no, nais ko lang basahin ng isang talata. I believe na kailangan nating basahin paulit-ulit to mga kapatid. In your studies or reading ng Word of God, basahin po ninyo ito. Dahil punong-puno din po ito ng warning and exhortation. 1 Timothy chapter 6. Okay? If any man, verse 3, teach otherwise, magtuturo ng salungat, of course, sa tinuturo sa salita ng ating Panginoon sa Kristo, sinuturo ni Paul din bilang ating apostol ngayon. Sabi niya, even the words of our Lord Jesus Christ and to the doctrine which is according to godliness, sa tinalakay ni Paul dito, sa kanyang mga sulat, no? Yung doctrine according to godliness, hindi pwedeng ihiwalay yan sa revelation na ibinigay sa kanya, sa message of grace, ano po, sa cross of Christ na siyang sentro. Okay? At sa mga blessings na promise ng Diyos because of the cross of Christ. And I believe these are all spiritual blessings. Things that are freely given to us. Spiritual na mga bagay. So, kung hindi tayo sumasang-ayon doon sa doctrine of godliness na yun, okay, proud po yung taong yun. Sabi niya, knowing nothing, walang nalalaman. Malungkot na bagay, mabigat na salita yan. But doubting about questions and stripes of words, whereof cometh envy. Yan, nag-breed ng yung mga questions and stripes of words, dyan po dumarating yung inggit, stripe, kaguluhan, railings, panunungayaw, evil surmisings, masamang mga akala o haka-haka, perverse disputings of men of corrupt minds,
We cannot expect kung ang isang tao ay perverting the word of God or perverting the gospel, magdi-dispute niya na ginagamit yung corrupt minds. Walang alam. Destitute of the truth, sabi nga ni Paul dito, no? Salat sa katotohanan, na inaakala that gain is godliness. Well, lagi ko nang binibigyan din ito. Sa religious world ngayon, even sa Christendom, even among rightly dividing people, they are thinking that gain is godliness. And I believe that gain here is in the sense of material gain. So iniisip ng marami na kung meron kang prosperity, you're prosperous materially, you have gained something materially, that is because you're godly. Gain is godliness. Okay? So godly ka kasi kaya ka nagkaroon ng mga material gain. Yung mga advantages over other believers or other people. But that's not what Paul's point is. Hindi po yan ang kanyang tinuturo. Actually, ang sinasabi niya, kapag ganyan ang iniisip ng isang tao, sabi niya, ano, sa verse number 5, from such withdraw thyself. Hindi kayo pareho ng iniisip. Hindi siya nag-iisip ng mga spiritual na bagay, mga makalangit na bagay, kundi material na bagay. Kinalulungkot ko sa mundong ito, kahit ng tinatawag na Christendom, iba yung kanilang mentality pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Nakafocus pa rin sa material na bagay. They're serving God because they are thinking that if they will do that, God will give them more material blessings. Hindi na nakontento sa kanilang mga spiritual blessings. Sa context na ito, sinabi ni Paul, godliness, but godliness with contentment is great gain. Yun ang tunay na great gain, yung godliness. Kahit na wala kang material wealth, material prosperity, wala kang kasaganaan, karangyaan sa buhay, hindi masagana wala kang maraming pera, hindi marangya ang mga pananamit mo, hindi ganun kagarbo ang mga pagkain mo, sapat lang ang tirahan mo, hindi ganun kaganda, wala kang magagarang sasakyan, wala kang four wheels o kung ano-ano pa, no? Na ini-enjoy ng mga tao sa mundong ito, ano po? Ng kapalit naman ay paglayo sa katotohanan, paglayo sa tamang pag-iisip ng isang tunay na mananampalataya. Ginabaling wala yung mga kapalit. Ang mahalaga is namumuhay ka in godliness. At hindi nakikita ang godliness doon sa material condition or material na tinatangkilik ng isang tao. Okay? Godliness could be seen sa buhay ng isang tao na kahit walang material na bagay, kahit mahirap siya, kagaya ni Lazarus. Beggar pero rich in faith. So, very deceiving kung titingin po tayo sa material na kalagayan, aspeto ng buhay ng isang mananampalataya. That's very deceptive. Lalo na ngayong dispensation of the grace of God. Godliness with contentment is great gain, for we brought nothing to this world. Totoo naman, wala tayong dala-dala. At siyak din na wala tayong dadahin pag tayo ay lumabas sa mundong ito o nawala sa buhay na ito. Kung meron ka lang makain at maidamit, makontento ka na. Yun lang po ang sinabi. Makain at maidamit. Hindi naman sinabi magkasasakyan ka pa o magkabahay ka pa. Pagkain lang at maidamit, makasurvive sa buhay na ito, and live godly. Live according to the will of God that honors God. But they that will be rich, warning, sila na yayaman, no? Nayayaman pa lang ay mahuhulog sa maraming tukso sa mundong ito. Na tinitignan ng mga tao na good things of this life, but in the sight of God ay abomination o karumal-dumal. Nasa konteksto ng lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. They that will be rich fall into temptation and in snare, patibong, and into many foolish and hurtful lusts. Yan, kapag binibigyan mo, sinasatisfy mo yung lusts of the flesh. Kung ikaw ay isang anak ng Diyos, no, it will bring you to, sinasabi nga ni Paul, hurtful lusts, which drawn men in destruction, dadaling kanyan sa kasiraan, kapahamakan. No? Hindi ka naman may impyerno, but most people are like that because of being materialistic, loving this world, the good things of this life. Mga ungodly people they are brought into destruction. They are drawn into destruction and perdition. Ang naging hadlang yung kanilang karangyaan sa buhay dun sa pagkakakilala sana sa tunay na Diyos at pamumuhay in godliness kung sila mananampalataya. For the love of money, hindi naman po money itself ang root of all evil, kundi yung pagmamahal sa salapi.
The love of money is the root of all evil, which while some, ng ilan ay coveted, o yung salitang covetousness. Kung ikaw ay nanakim, yan yung problema ng marami. Kasakiman. Yung pagmamahal sa pera ay kasakiman yan. Kaya warning sa ating mga mananampalataya, huwag po tayo maging sakim, mapagmahal sa pera. Dahil kasakiman po yan. Sabi ni Paul, while some coveted after they have erred. Nagkamali sila concerning, they have erred from the faith. Nagkamali from the faith and pierced themselves. Tinuhog nila ang kanilang sarili through with many sorrows. Hindi po yan ang talaga magbibigay ng tunay na kalagayahan, mga kapatid. Maling pag-iisip na kung marami akong pera, mayaman ako, may magara akong bahay, magarang sasakyan, magarang damit, at kung ano-ano pa, magiging masaya ako. Well, kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi po yan ang tunay na pagmumula, ang tunay na kagalakan. Tunay na kagalakan ay yung alam mo, naintindihan mo, pinaniniwalaan mo na mayaman ka in Christ. You are enriched in everything. You have all spiritual blessings. Kahit wala ka ng mga material na bagay na yan. Yun yung tunay na lilikha ng kagalakan sa iyong kalooban. Godliness inside of you. Alam naman natin na hindi natin madadala. Hindi panghabang panahon yung mga bagay na yan. Pero yung panghabang panahon, yung mga bagay na espiritual. Yung mga bagay na sinasabi ng Diyos na atin na in Christ, na libre na. Yung heavenly places. Okay, mga kapatid. Yun po yung mga bagay na dapat pinagtutuunan natin sa buhay na ito, mga bagay na walang hanggan. Kaya nga sabi ni Paul sa verse 11, thou man of God, si Timothy, flee these things. Takbuhan mo itong mga bagay na ito, yung mga binanggit dyan, na pang mundo lang, no? Walang contentment, hindi namumuhay sa godliness. Kayamanan, love of money, na ino-offer ng mundo, good things in this life, but evil in the sight of God. Okay? Yan. Then, sabi niya, anong susundan? Righteousness. Matwid na po tayo, kaya we can follow righteousness. We can live in righteousness. Dahil ginawa na po tayong matwid. Hindi po tayo makapamuhay ng isang bagay na hindi ginawa ng Diyos sa atin. Godliness. In Christ na po tayo, sanctified, saint, made holy, was. Yun po yung kalagayan natin, mga kapatid po. Kaya we can live a godly life, faith. Kapag mamanifest tayo ng faith, the faith of Christ. Sabi nga ni Paul, I live by the faith of the Son of God. Kung ano yung faith ni Christ sa will of God, will of the Father, sa Word of God, that should be demonstrated in us. We have that ability, capacity to live like Christ. Love, the love of God, di po love of men or yung human love, no? Patience, godly character yan. Meekness, kaamuan. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, dahil meron na tayong buhay na walang gampanangnan mo yun. Makibaka ka na mabuting pakikibaka. The fight of faith, the fight of the truth, the fight of good doctrine na sinasabi ni Paul sa 1 Timothy 4, verse 6. Then, gayahin po natin ang Panginoong Kristo na sabi nga, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, to the Lord also called and has professed a good profession before many witnesses. I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession. So yun po yung dapat na makita sa ating buhay, yung good profession, binanggit sa verse 12, na produkto ng faith, ng good fight of faith, good confession kahit na ikaw ay nasa judgment o pang-aapi, kalagayang hamak sa tingin ng tao before Pontius Pilate, may good confession ka pa rin. Kung-confess mo kung ano yung tama, kung ano yung sinasabi ng Word of God, hindi mo ikahihiya. That thou keep this commandment without spot and rebukable until the appearing of our Lord Jesus Christ. We look forward always dun sa coming of our Lord Jesus Christ, yung appearing niya, na kung saan in His time, He shall show you, pakikita niya, who is the blessed and only potentate, tayong makapangyarihan at King of Kings and Lord of Lords. Siyempre, siya yon. Who only had immortality. Siya lang ang may immortality, pero ibinahagi o sinir niya yung immortality niya kapag meron na po tayong immortal bodies sa kanyang coming. Dwelling in the light which no man can approach unto, and to whom no man hath seen or can see, to whom the honor and power everlasting. Amen. Then lastly, sa mga mayayaman sa mundong ito, sa mga mananampalatayang mayayaman, charge them that are rich in this world that they be not high-minded. Wag maging mapagmataas.
Then, huwag magtiwala sa hindi tiyak na kayamanan, kundi sa buhay na Diyos na nagbibigay sa atin, who giveth us richly all things to enjoy. I believe na itong all things to enjoy, richly, it speaks of God's creation, na kung saan lahat ng tao may access. Pero yung direct na ikaw ay pagpapalain, payayamanin materially, I don't believe na ganyan ang Diyos ngayong dispensation of grace. Yung mga tinatangkilik nating mga bagay materially, we have to work. Yung ating pangailangan para matugunan, para makatulong tayo sa bahay, we have to work. Labor with our own hands, gaya ni Paul, mga kapatid. Okay? At iniisip pa rin natin yung mga makalangit na bagay, pamumuhay ng godly. At kahit salat ka, it doesn't matter. Okay, kung mayaman ka, huwag ka magtiwala sa uncertain riches. Kundi that they do good. Verse 18. Gumawa ng mabuti. At ano yung kabutihan dito? Rich in good works. Mayaman ka sa mabuting gawa. At nasa konteksto dito yung ready to distribute. Yung kayamanan mo, handa kong i-distribute. Mahirap gawin yan ng mayayaman. Karamihan sa mayayaman ay makasarili. Ano? Willing to communicate. Yung salitang communicate, i-communicate mo yung mga material things mo dahil mayaman ka. Okay, i-share mo. Laying up in store, yun, makukonvert mo yan for eternity kung tama yung pagkakagamit. Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come. Dahil may judgment. Kung yung kayamanan mo ay hindi tamang pagkagamit, hindi batay sa tamang aral, hindi in godliness, at that time, kapag umarap ka sa Diyos, you will receive for the wrong that you have done. Pero kung ginawa mo yung mabuting bagay ayon sa sinasabi ng Word of God at gaya ng nandito sa context, then against the time to come, pagdating ng judgment, papasa yung ginawa mo. Then you will receive a reward, I believe, no? That they may lay hold on eternal life. O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings, in opposition of science false is so-called, which some professing have erred, concerning the faith, grace be with thee. Amen. Ikaw, kaibigan, kapatid, kamag-anak, ipanakatiyak ng kaligtasan ngayon na yung panahon upang ikaw ay sumampalataya sa Panginoon sa Kristo. Another year is added at another year had passed. Kung hindi ka pa tiyak sa iyong kaligtasan hanggang ngayon, you're in danger of facing God as your judge. Pero kung gusto mong makatiyak, walang ibang makapagbibigay siya ng katiyakan kundi ang Panginoon sa Kristo. Dahil siya mismo ang nagligtas. Almost 2,000 years ago, He gave Himself. Yung buhay niya, binuwis niya para sa iyo. Dahil ayaw kanyang mapahamak. Ayaw niyang makaranas ka ng parusa ng lupit ng Diyos laban sa kasalanan. Nais kanyang mapabilang sa kanyang anak at tumira sa langit na walang hanggan. Hindi yan magagawa ng reliyon, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Hindi ka matutulungan ng reliyon, madadaya ka lang. Kung ikaw ay kikiling sa reliyon, sa iyong gawa, it cannot save you. No one can save by his works. Sa kanyang mabubuting gawa na iniisip, sa kanyang religious works, no one. Only Christ could save you. Siya lang. Dahil siya yung namatay, nagpadanak ng dugo, nagsakripisyo, nagbuwis ng buhay upang tubusin ang iyong kasalanan, upang makatanggap ka ng kapatawaran ng lahat ng kasalanan. Buhay na walang hanggan. Aring tagapagligtas, magamat namatay ang muling nabuhay. We believe a living Savior. Siya ang Savior na ating pinaniniwalaan, aking pinaniniwalaan, at nawa ipaniwalaan mo rin, kaibigan, kapatid, kamag-anak. At kung ikaw naman ay ligtas na, magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon sa tamang paraan, hindi sa reliyon, hindi sa denomination, kundi batay sa Word of God, rightly divided. Dahil itong ginagamit niya, working as effectually upang kasama niyang magtrabaho sa kanyang church, sa kanyang gawain ngayong present dispensation of the grace of God. Maraming salamat sa inyong matyagang pakikinig. Hanggang sa muli, bago po tayo magwakas, tayo po ay magpasalamat manalangin. Dakilang kami po ay nagpasalamat sa natapos muli na pag-aaral, pagtungay sa salita ngayong gabi. Nawa ay pag-isipan at pagbulay-bulayan namin ng mga bagay na ito upang aming buhay ay maging kalugod-lugod sa iyo. Ikaw naman po nais namin lulatiin, ang iyong mga salita ay magnify sa pangalan po ng Panginoon Kristo namin tagapagligtas. Amen. Hanggang sa muli, grace and peace to us all in Christ. Maraming salamat po.